Tawanan, iyakan, bangayan. Sa madaling salita, ang drama ng totoong buhay. Lubusang naiengganyo ang mga taong subaybayan ang ganitong uri ng palabas pagkat nagpapakita ito ng hilaw at tunay na reaksyon. Sa madaling salita, ang pagiging relatable at makatotohanan nito ang naging dahilan sa malugod na pagtangkilik ng karamihan. Ayon pa nga sa report na ipinalabas ng Nielsen, isang global performance management company, 40% ng mga Pilipino ang tumatangkilik sa ganitong uri ng palabas kumpara sa mga palabas na nakapaloob sa kategorya ng balita at drama serye. Binigyang definisyon ng Diksionaryong Oxford ang kategoryang ito bilang isang genre ng palabas sa telebisyon na hindi kathang-isip at may pangunahing layunin na magbigay aliw sa halip na magbigay impormasyon. At upang mas lumalim pa ang ating kaalaman sa kategoryang ito, lumingon tayo sa pinanggalingan ng lahat, ang historya. Sinasabi ang unang reality show sa telebisyon ay ang Queen for a Day na ipanalabas sa isang lokal na TV channel sa Los Angeles noong 1948 hanggang nabigyan ito ng kontrata na nagbigay daan sa pagpapalabas nito sa kabuuan ng Amerika noong 1956. I now crown you Queen Clarice. Queen for a Day! Queen Clarice! Kung saan umabot sa milyon ng mga tagapanood. Gayunpaman, ang totoong nagbago sa larangan ng reality show sa Amerika ay ang palabas American Family, kung saan sinundan ito ng kwento ng isang pamilya sa loob ng 7 buwan. Mabilis na kumagat ang mga Amerikano sa palabas at sa karatig na genre. Ayon sa karamihan, Amerika ang nangunguna sa larangan ng reality show. Ngunit mali ang paniniwalang ito pagkat ang Amerika ay umahabol lamang sa Europa na siyang unang gumaglugad ng kategoryang reality show. Ilan sa mga konkretong halimbawa ng impluensya ng Europa sa mga palabas ng Amerika ay ang Who Wants to Be a Millionaire na mula sa Great Britain, Big Brother na nagmula sa Holland, The Mole na nagmula sa Belgium at ang palabas na Survivor mula sa Sweden. Walang kaduda-duda na napakabilis ng pagsikat ng reality show. Kaya naman, hindi basta-basta bumipili ang mga producer ng mga magiging kalahok. Nagsisimula ang proseso ng pagpili sa isang audition, kung saan pumipili sila ng mga estereotipong mga kalahok na sa paningin nila ay magpapalaki ng audience interest sa palabas. Kagaya na lang ng mga mayaman, maganda, maldita, Pilipinang mala Maria Clara, may talento, nakakatawa, o di kaya yung may mga nakakaawa na istorya sa buhay. Sinisikap nilang piliin iyong mga taong maaaring maging simbolo ng ating lipunan. Gusto rin ng mga producer na may tunggali ang nagaganap dahil ito ang hahatak sa ratings ng palabas pataas. Kaya gusto nilang may namumuong tensyon sa pagitan ng mga kalahok. Pagkatapos nilang piliin ang mga kalahok, pagdedesisyon na nila ang lokasyon kung saan sila mananatili ng buong magdamag para kilalanin ang isa't isa. Ang lokasyon na ito ay napapalibutan ng mga mikropono at kamera para ma-record ang kanilang bawat galaw at salita. Pagkatapos ay magsisimula na ang paligsahan kung saan ang mga kalahok ay may iisang layunin, ang makuha ang grand prize. Ito ay maaaring maging 1 milyong piso, bahay o kotse. Pagkalipas ng ilang taon, dinala ng mga Pinoy na producer ang ganitong uri ng genre sa Philippine television. Ang mga naunang umusbong na palabas dito sa Pilipinas ay ang Tawag ng Tanghalan, isang paligsahan sa pag-awit na nagbigay daan sa pagsikat ng mga tinaguriang TV legends, gaya nila Nora Honor, Pepe Pimentel at Pastora Patsy Mateo. Dito rin nagsimula ang pag-usbong ng mga ibang reality show gaya ng What's My Living, ang pinakaunang game show na ipinalabas sa bansa. Isa rin sa mga pinakasumikat na reality show ay ang Pinoy Big Brother o PBB. Ito ay isang franchise ng ABS-CBN at Studio 23 sa isang reality game show na Big Brother. Isang original na Dutch TV series na ginawa ni John Demol, isang producer. Ang mga kalahok sa nasabing reality show ay tinatawag na house guests o housemates. Sila ay maninirahan sa isang bahay sa loob ng 100 araw na napapalibutan ng mga kamera at mikropono. Mayroon silang kailangang matapos ng mga tinatawag na tasks. Kada linggo na siyang magdedetermina kung mayroon ba silang food allowance sa mga sumusunod na araw. Si Kuya ang nagbibigay sa mga tasks na ito at siya rin ang namumuno sa loob ng bahay. Si Kuya ay nananatiling anonymous
at ang boses niya lamang ang tanging paraan para siya'y makipag-ugnayan sa mga housemates. Naging sabik ang mga Pilipino sa PBB dahil sa panibago nitong format na naaayon naman sa panlasa ng mga Pinoy. Sa katunayan, nakakuha ng 50.4% na ratings ang PBB nang itong unang magbukas noong Agosto 21, 2005 at napasama sa AGB Nielsen Mega Manila all-time high ratings. Mapapansin sa bawat season ng PBB na hindi talaga nawawala ang mga foreigner housemates maliban sa unang season nito gaya ng PBB Season 1 at PBB Teens 1. Makikita sa palabas na ito ang variety ng wika pagkat galing sa iba't ibang dako, di lamang ng Pilipinas, ngunit pati rin sa mundo ang mga kalahok nito. Ang mapapansing lingua franca na ginagamit sa loob ng bahay ay ang wikang Filipino. Kung kaya't mahirap sa mga foreigner housemates na hindi gaanong marunong magsalita ng Filipino ang makipag-ugnayan sa mga Pinoy housemates. Ngunit, minsan ay ginagamit din ito ng mga producer bilang hadlang para makagawa sila ng mga panibagong task na makipagbigay aliw sa media. Sa loob ng bahay ni Kuya, ang antas na wika na namumukod tangi ay ang sociolect at ecolect. May iba naman sa kanila na may sariling idiolect, gaya na lamang ni Melay Cantiveros na pinauso ang salitang balbal gaya ng char at over na hanggang ngayon ay patok pa rin sa masa at ang sikat na Ilonggo accent ng kambal na sina George at Jai. Naging uso din ang I really like you o I really like you ni Ryan Bang na ginagamit na ngayon sa larangan ng komedya. Ang kadalasang ginagamit na uri ng mga salita sa loob ng bahay ay ang mga salitang kolokyal dahil natural niya lamang ang kanilang pagkikipag-usap at walang sinusunod na script. Sa simula, nasasabik ang mga tao na panoorin ang PBB dahil gusto nilang masaksihan ang mga kilig, iyakan, tensyon at away na namumuo sa loob ng bahay. Ngunit habang ito'y patagal ng patagal, ito'y nakakasawa na at nahahalata na ng madla ang pagkakaskripted nito. Kaya naman ay maraming nagsasabing mas maganda ang mga naging unang season ng PBB dahil mapapasyang tunay at authentic pa ang nasabing reality show sa mga panahong iyon. Mayroong iba pa nga nagsasabi na ito'y basura lamang sa Philippine television at binabalawalan nito ang definisyon ng pagiging reality show. Ngunit, mayroon din namang patuloy na pa rin tinatangkil ang Pinoy Big Brother. Gayunpaman, di maipagkakait ang pagsikat ng palabas na ito. At ang malaking parte ng pagkalat ng PBB ay dahil sa media. Sa palabas na ito, mayroon ding isang bahagi kung saan ang mga tagapanood mismo ang pwede bumoto gamit ang kanilang mga telepono kung sino ang gusto nilang manatili sa bahay ni Kuya. Ang pagboto para sa mga housemates ay nakakatulong sa ratings ng palabas dahil sa isa pang epekto ng pagboboto ay advertising. Kinakalat ng mga manonood kung sino ang nais nilang botohin at madalas ay kinukumbinsi rin nila ang kanilang mga kaibigan na iboto ang kanilang mga gustong salbahin na housemate, kahit ang iba naman ay hindi pa nakapanood ng PBB. Dahil dito, may posibilidad na magtataka ang mga hindi pa nakapanood kung ano nga ba ang meron sa palabas. At ito ay magre-resulta sa kanilang pagpapanood rin at kusang tataas ang ratings sa reality show. Sa huli, ang desisyon kung sino ang magtatanggumpay sa PBB ay tangi lamang sa mga boto ng mga manonood. Ito na rin ay ginagawang basihan para sa mga ratings at statistics ng palabas para sa mga susunod na season. Sa mga boto na ito nila ibinabase kung anong klaseng tao at pag-uugali ang gusto ng madla, para malaman ng mga producer kung ano ang dadagdagan at babawasan sa susunod na season. Idinududa man ng alin ang pagiging authentic ng ibang mga reality show, patuloy pa rin itong nagiging isa sa mga pinakatampok na genre sa telebisyon. Dahil sa paglago ng social media, mas nagiging bantog ang palabas nito dahil karamihan sa mga gumagamit ng social media at nanonood ng Pinoy Big Brother ay mga teenager. Para naman sa Pinoy Big Brother, di man siya gaano sinusubaybayan ng mga Pilipino katulad ng mga naunang season, di pa rin ito titigil sa paglalahad ng realidad ng buhay na siyang dahilan kung bakit ito napamahal sa mga Pilipino.